Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 NPA patay sa engkwentro sa militar sa Northern Samar. Ex-DPWH Engineer Henry Alcantara muling nagbalik ng milyones sa bayan, kwalipikado na maging state witness ayon sa Department of Justice. Kaso ng influenza-like illness ngayong Disyembre tumaas dahil sa malamig na panahon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 2 miyembro ng New People's Army o NPA sa isinagawang focus military operation sa Barangay Bulao, Las Navas, Northern Samar kahapon December 19. Ayon sa 20th Infantry Battalion, nangyari ang operasyon matapos silang makatanggap ng ulat mula sa mga sibilyan sa presensya ng mga armadong grupo sa lugar. Umabot ng ilang minuto ang naging bakbakan ng mga tropa ng militar laban sa mga miyembro ng Sub-Regional Committee Arctic ng Eastern Visayas Regional Party Committee na nagresulta sa pagkaka-neutralize ng 2 nilang miyembro at pagkakasamsam sa 3 matataas na kalibre ng armas. Binigyang diin ng militar na ang naturang operasyon ay isa na namang mahalagang hakbang sa tuluyang pagwawakas ng insurgency sa rehiyon at ang tuloy-tuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa mga komunidad. Muling nagsauli kahapon ng pera si dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara bilang bahagi ng kanyang restitution kaugnay sa flood control scandal. Ayon sa Department of Justice o DOJ, umabot sa 71.3 million pesos na kaban ng bayan ang ibinalik ni Alcantara. Matatanda ang una na nagbalik ito ng 110 million pesos noong November 28 na parte ng 300 million restitution money na sinasabing kickback sa maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kinumpirma ng DOJ na kwalipikado na si Alcantara bilang state witness at obligado ng tumistigo sa gobyerno, ngunit kailangan pa rin itong aprubahan ng korte. Tumaas ang kaso ng influenza-like illness o ILI nitong ikatlong linggo ng Disyembre ayon sa Department of Health Center for Health Development o DOH-CHD Region 1. Karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay mga batang may edad na 1 hanggang 4 na taon. Sa kanilang tala mula January to November 22 ngayong taon, umabot na sa 11,459 ILI cases ang kanilang naitala sa rehiyon na mas mababa ng 8.8% kumpara sa 12,567 na kaso noong parehong panahon ng 2024. Bagamat may pagbaba sa panahong ito, ay dapat pa ring manatiling maingat dahil sa mataas na klima ngayong Disyembre. Pinaalalahanan naman nila ang publiko na manatiling hydrated, magkaroon ng sapat na pahinga at obserbahan ang wastong hygiene ngayong holiday season. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.